Sali kaya tayo dito sa online paluwagan. Bukod sa makukuha mo yung hulog mo after 8 months, may free giveaways na appliances. Ano na naman ba yan? Okay yan, ha? Oo, diba? Sa bangko nga, pagkatapos mo mag-ipon ng 1 taon, barya lang interes. Teka, saan yan? Sa Facebook? Oo. Naku, kayo nagpapaniwala dyan. Daming scam dyan eh. Ano ba? Ay, feeling ko tuloy na scam din yung hihingi sa atin ng payong kapatid na OFW. 8 months na kasing naghulog si Nancy sa paluwagan para sa OFW. Oh, ano ang ending? Binlock siya sa Facebook ng online paluwagan page. At syempre, yung 5,500 na hinulugan niya for 8 months, ha? Ayun, nag-disappear. Wala na. Scam nga. Tapos eto pa, may mga death threats pa siyang. Oh, talaga? Mahirap dun. Ay, katakot! Tuwawang Nancy. Ano kaya pwede natin maitulong dito? Tito Boy. Ito, boy. Tama naman, may kinalaman po itong sa online paluwagan. Ito ang ihihingi ng payong kapatid ngayon. Buti pa, alamin ho natin ang kwento mula kay Christina Omega. Si Christina po ay kapatid ni Nancy na siyang sumali doon sa online paluwagan. Opo, Tito. Christina, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang gabi po, Ate Pia, Kuya Alan po. Good evening. Tito Boy. Evening sa'yo. Bali, yung kapatid ko po, si Nancy po, nasa Saudi po siya. Nakakita po siya ng online paluwagan po through Facebook po. Ang hulog niya po per month, 5,600 po. 10 months to pay po yun, pero nakahulog po yung kapatid ko, 8 months po. Tapos, ang makukuha niya, 50K po. 50K. Magbibigay ka ng 5-6 ng 10 buwan, so 56,000. Ang sabi mong makukuha niya, 30,000 cash plus appliance. Opo. Gaano bang value ng appliance na yon? Depende po sa'yo kung anong appliances po yung pipili. Oh, pero ano yung mahal doon? Yung kanya po kasi pinili niya po yung video cassette po. First question, legal ba sa Pilipinas ang paluwagan? Yes. Allowed yon. It's not contrary to law. But yung traditional nga na paluwagan, walang interest yon. Yung paluwagan, kaya hindi mo kinukunan ng lisensya, technically, parang ano yan parang pinahawakan mo lang. Kung naibigay sa kanya ang 50,000, 30,000 cash, and 20,000 worth of appliances, hindi siguro kayo nagrereklamo ngayon, di ba? Ano nangyari at nagrereklamo kayo? Ang sahod niya po dapat March. Nung November po, umuwi yung kapatid ko. Nung nag-ano daw po, nakikiusap daw po siya sa paluwagan nila na hindi po muna ako makakahulog kasi uuwi po ako, ayusin yung kontrata ko. Pagbalik ko, Tuloy na naman. tutuloy ko na lang po. Nakaalis na po ulit yung kapatid ko, nakabalik na po. Nag-demand po yung paluwagan na double pay, yung ibibigay. Nakahulog po siya double, dalawang magkasunod. Yung isang pagdating niya po doon, naghulog po siya kasi nakiusap siya sa amo niya. Nung sasahod na siya, tumawag po siya sa akin, "Ate, abangan mo dyan, March 25 darating yung video cassette ko kasi sasahod ako sa paluwagan." Tapos ipapaayos ko na rin yung bahay. Kumbaga, kaya po siya sumali dun kasi para sa mga magulang ko po. Tapos nung March na po, wala pong dumating na sahod po sa kanya. Tinanong niya po, bakit po walang sabi, hindi mo naman natapos 8 months ka lang nakahulog Sabi ng kapatid ko, sige, kung hindi ko natapos, ayaw niyong ibigay yung ko. Ibalik nyo na lang kung magkano yung nahulog ko. Parang 44,000 yung nahulog niya. Ibalik na lang daw po sana. Kasi syempre para sa mga magulang ko sa mga anak niya yun Nagtuturuan na po yung nasa paluwagan. Doon muna, wag muna doon sa hindi siya nabayaran, ha? Opo. Sagutin ko yung pangalawang legal na kapag hindi mo natapos yung usapan nyo na hulog na 10 buwan, ano ang karapatan mo? At ano ang karapatan nung asosasyon or samahan na nagpapapaluwagan? Ang sagot doon, meron kayong relationship, contractual relationship. Ibig sabihin, kaya nakasulat yan, kaya yan ay nasa Facebook or nasa isang kontrata, or salitaan lang, yan ay kontrata. So, ano ang mag-guide sa inyo? Yung usapan nyo or yung contractual obligation nyo? So, dun sa tanong ng kapatid mo, ibalik, tama siya. Wala naman sa usapan siguro at wala naman siguro papayag na pag hindi mo natapos, forfeited na lahat yon, di ba? So, ang masusunod dun yung usapan nila. Kung walang usapan, ang default dun yung batas. So, usually may batas dyan. Kung magkano dineposit mo, kung balik. Kung walang batas, then kung ano yung reasonable. Babalik ako doon sa ngayon na hindi ngayon sinole. So, pag hindi sinole, wala mo ng krimen, then you can file a civil case to recover the money. Pero kung may krimen, kailan nagkakaroon ng krimen? Kapag ka may intent ka na lokohin. Pero pagka ganyan, nangolekta, tapos pag hinanap mo na, hindi mapaliwanag sa iyo, nasa mind yun na, sandali, lokohan to. Ano ang isang pwedeng factor
na ipakita na talagang estapador yung mga gumawa or may estapa dito. Kung hindi lang yung sa inyong hindi sinole. Ano bang balita nyo sa iba niyong mga kasamang naglaki? Actually po, meron po akong mga papel dito. Nagtanong-tanong siya, sumahod ka na ba? Yung nauna sa kanya, sumahod ka na ba? Eto sis, sabi, gantong buwan, gantong ibabalik. Hindi pa rin ako sumasahod. Tapos nagtanong-tanong siya sa iba't ibang batch. Marami rin pong hindi sumahod. Umabot po sila ng 44 po. 44 na hindi pa po nakakasahod. Question, nag-complain na ba kayo? Nag-ano nga po sila sa akin na sana po makahingi po ng tulong. Ang sabi naman po nila, hindi daw po pwedeng ikaso kasi wala raw po sila, nasa abroad daw po sila. Dapat meron daw pong isang pupunta rito para mag-file talaga. Sagutin ko muna yon. Pwede ba magkaso? Baka confusing sa iba to ha, kasi ang sinasabi na ang criminal law is territorial or yung jurisdiction niya is territorial. Ibig sabihin, may mga batas tayo sa kriminal na pag ginawa sa Pilipinas, dito mo sila kakasuhan. Having said that, just because yung complainant ay nasa abroad, pero kung dito naman sa Pilipinas ginawa yung lokohan, hindi ibig sabihin na hindi sila pwede mag-file ng complaint. Ang lamang pa kasi dun sa police at NBI, kung marami silang na-scam, malalim ang investigasyon nila. Kasi kung dediretso ka, halimbawa sa piskal, or pwede na sa police for filing and then sa piskal, ang complaint mo, yung complaint lang nung kapatid mo. Can she complain? Yes. Kung ako tatanungin mo, at kung marami kang biktima, paiimbestigahan ko muna yan. At ang police, halimbawa, meron tinatawag na Interpol. Ito ay samahan ng iba't ibang pulis all over the world. Pati yung ibang pulis sa ibang lugar, binabantayan nila yung ganyan scam. Kasi may tendency yan manganak na maging international. Kung scam siya. Ang idadagdag ko ay para din sa mga nakikinig sa atin, iba kasi yung investment na walang pangako at iba yung investment na klaro yung maibabalik sa'yo. Yun yung napaka-importante na basahin ang nakasulat doon. Kasi baka nakwento lang, kala nyo yun yung totoo. Tapos aasahan nyo yun. Wala kayong mahahabol doon pag ganon. And ang number one rule talaga is the more na malaki yung pinapangako, the more na kailangan mag-ingat. Ganun nga po nangyari sa kanila, ma'am. Yun. Tapos nung nagkagulo-gulo na po sila, isang handler po, sumali yung asawa niya. Kung ano-ano nang pinagsasabi sa kapatid ko. Kasi so, malandi daw yung kapatid ko. Pokpok ka naman ganyan-ganyan. Ano bang pinagmamalaki mo? Huwag kang dyan, baka ipasalvage kita. Sabing ganun. Alam ko yung lugar kung nasaan yung mga magulang mo, yung mga kapatid, mga anak mo. Ganun Paano naparating sa kanya yon? Meron po siyang mga screenshot, mga chat po. So okay. Opo. Kasi iba pang usapan yan. Grave threats, di ba? Malinaw din na bawal sa batas yung ganyang klaseng mga threat. That's another reason nga na mapaimbestigahan kasi we cannot have that. And kung talagang panay OFWs ang kanilang target, then dapat yung Department of Migrant Workers at saka DFA ma-notify din. So, napaka-importante na naririnig nila to para hindi sila magaya dun sa mga naunang naakit na sumali sa mga ganitong klaseng style. Tsaka kadalasan ang mga embassy natin dun sa lugar na maraming Pilipino, meron silang financial literacy na mga seminar na ino-offer. Recommendation ko talaga sa mga kababayan natin, doon kayo mag-attend kasi doon talaga nila ito tinuturo yung kung saan maayos mag-invest, tsaka kung alam nilang may mga scam doon sa lugar, sinasabi din yon. So anyway, yun ang suggestion ko. Paalam mo lang sa kapatid mo kung okay sa kanya. Pasasamahan namin kayo quietly sa PNP at saka sa NBI. We'll find out saan mas mabuti sa sitwasyon na to. We'll try to delay ng konti paglabas nito. Baka may finding na sila by the time na ilabas natin yung show. In the meantime, pakiusap ko rin sa inyo, kung kilala din niya yung iba at magrereklamo din, mas mabuti. At pagkatapos ito ay meron tayong mga kasamahan na makikipag-usap sa iyo para malaman natin kung anong mga next steps. Maraming salamat. Isang napakabuting tao naman ang ating taus-pusong pasasalamatan dahil sa napakabuti niyang ginagawa para sa kapwa. Dito lamang po sa... Cayetano! Election! Cayetano! Election! Cayetano! Election! Report! Agunda! Matapos humarap kina Kuya Alan at Ate Pia, kinausap ng legal team si Cristina. Kinakailangan niyang kunin ang lahat ng mga nagrereklamong OFW at mga katibayan na sila ay naghulog. Pero walang nakuhang pera sa takdang araw ng kanilang sweldo. Isang class suit action ang ihahanda laban sa OFW online paluwagan. Patuloy na tututukan ng programa ang kasong inirereklamo ni Cristina.
Ngayon, nakikita ko naman po na malinaw naman po na matutulungan na po tayo at para matuldukan na po yung ginawa po sa kanila. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.